Sa pagsisimula ng pelikula, naghahanda na ang mga atleta para sa Olympic final at ipinahayag na si So Wai, na isang multi-time gold medalist mula sa Hong Kong, ay maaaring ito na ang kanyang huling karera. Sa isang dramatikong eksena, inalis ni Wai ang kanyang hearing aid, inaalala ang mga salita ng kanyang ina, ipinikit ang kanyang mga mata, at tumakbo. Sumunod, ang isang flashback noong 1981 ay nagpapakita ng ina ni Wai, si Mrs. So, na nagmamadaling dinadala ang kanyang sanggol na anak sa ospital. Kasunod ng matagal na paghihintay, sinabi sa kanya ng doktor ng sanggol na mayroon hemolytic anemia ang kanyang anak, na isang pambihirang kondisyon na nakakaapekto sa paggana ng utak dahil sa pagkakaiba ng pangkat ng dugo. Ang ina ni Wai ay kaagad na tinanggap ang rekomendasyon ng doktor na magsagawa ng transfusion. Si Wai at ang kanyang ina ay muling nakipag-ugnayan sa doktor noong 1985 tungkol sa muscular growth ni Wai. Nalaman nila na ang mga muscle ni Wai ay hindi lumalaki at gumagana ayon sa nararapat. Nakatira sila sa isang maliit na apartment sa Hong Kong, sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, na kinabibilangan ng pagbebenta ng relo upang bayaran ang hearing aid ni Wai. Nang maglaon, pinalungkot ni Wai ang kanyang ina sa pamamagitan ng panonood sa ibang mga bata na naglalaro habang siya ay nagsasampay ng damit sa balcony. Sa trabaho isang araw, nawala ni Wai ang kanyang hearing aid. Pinahinto ng kanyang ina ang pabrika sa pagtatrabaho at hinalungkat ang paligid, ngunit pinagalitan siya ng kanyang amo dahil dito. Ilang sandali ding nawala si Wai, ngunit kalaunan ay natuklasan ng kanyang ina na nakabaon siya sa ilalim ng isang tumpok ng tela. Sa isang nakakabagbag damdaming eksena, pinasakay siya nito sa isang makina at pinakiusapan siyang tumayo at maglakad habang umiiyak. May nakakaantig na sandali si Wai nang himalang tumayo siya at sinubukang maglakad ng kaunti pagkatapos umiyak. Kinagabihan, tinalakay ng mga magulang ni Wai ang hindi genetic na sakit na nararanasan ng kanilang anak at nagpasya silang magkaroon ng pangalawang anak na magbabantay kay Wai kapag sila ay tumanda. Ang eksena pagkatapos ay tumalon sa 1993 nang umuwi si Mrs. So at ang kanyang nakababatang anak na lalaki na si Kong na sabik makita si Wai. Masaya ang paglalaro ng magkapatid. Sa sandaling iyon, isinaalang-alang ni Mrs. So na dalhin si Wai sa isang organisasyong pang-sports kung saan sinasanay ang mga atleta na may mga kapansanan pagkatapos mapansin ang isang poster para sa organisasyon. Kasabay nito, si Wai ay naglibot sa kanyang mga kapitbahay na namimigay ng mga sticker ng God of Fortune para bigyan siya ng pera. Isang grupo ng mga bata ang biglang lumapit sa kanya at kinuha ang perang naipon niya mula sa mga kapitbahay. Nang makita ito ni Kong, sinabi niya sa kanyang ina na tinutokso si Wai ng ibang bata. Kinuha pabalik ni Wai ang kanyang pera at tumakas habang si Mrs. So ay sumugod sa labas at sinigawan ang mga lalaki mula sa balcony. Nagulat si Wai sa lahat sa pamamagitan ng pagtakbo ng napakabilis kaya hindi na siya naabutan ng mga lalaki. Pinili ng nanay ni Wai na ipasok siya sa pasilidad ng pagsasanay pagkatapos mamangha sa kanyang bilis. Si Wai at Mrs. So ay bumisita sa pasilidad ng pagsasanay sa sumunod na eksena upang magparehistro. Dahil sa edad ni Wai, tumutol ang opisyal sa una, ngunit dahil sa pagpupumilit ng kanyang ina, pumayag siya. Tuwang-tuwa si Wai nang makita ang napakaraming tao na tumatakbo sa loob ng pasilidad ng pagsasanay. Sumama sa kanila si Wai sa gitna ng isang friendly na pagsasanay sa relay at pumangalawa. Lumapit sa kanila si Coach Fong na humanga sa kanyang bilis. Sa tingin niya ay may potensyal si Wai, kaya hiniling niya kay Mrs. So na dalhin siya sa pagsasanay araw-araw. Agad na tinanggap ng mag-ina ang alok pagkatapos ng labis na kagalakan sa pagtanggap sa kanila. Nang maglaon, tinanong ni Mrs. So si Wai kung komportable ba siyang makipagkumpetensya sa mas may karanasan, mas malalakas na mga atleta habang inaayos niya ang kanyang mga kuko. Sumagot si Wai nang may katiyakan na natutuwa siyang tumakbo at magagawa niyang lumaban. Ang mga runner ay binigyan ng mahirap na gawain ni Coach Fong sa sumunod na araw, kailangan nilang kumpletuhin ang 7 laps ng walang tigil. Nagalit ang coach nang magpumiglas si Wai at inalok siya ng kanyang ina ng tubig. Pagkatapos ay nagbanta siyang masisira ang kinabukasan ng kanyang anak kung hindi siya susunod sa mga patakaran. Nang sumunod na nakatagpo ni Wai ang kapatid ni Fong, na si Jill, pinayuhan niya itong sundin ang mga tagubilin ng kanyang kapatid dahil iyon ang makakabuti sa kanya. Pinag-usapan nila ang tungkol kay Tong, ang naiiba at magaling na runner na sinasabing mas mabilis kaysa sa isang trend sa 100-meter course. Hinamon ni Coach Fong si Wai na tumakbo ng 20 laps nang walang tigil sa paparating na sesyon ng pagsasanay. Sumang-ayon si Wai at nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan. Tinanong siya ni Fong kung bakit hindi siya nakatapos sa pagkatapos ng pagsasanay at sinabi kay Wai na hindi siya makakaalis hanggat hindi niya natatapos ang lahat ng lap.
Nahikayat na ngayon si Y na maging mabilis ni Fong na nagsasabing pinili niya siya dahil sa kanyang mabilis na mga hakbang at panata na gagawin ito sa lalong madaling panahon. Si Guy, na isang senior athlete, ay nagkwento tungkol sa nakaraan ni Coach Fong habang naglalakad pa uwi. Sinabi niya na nasaktan si Coach Fong na hindi sila nanalo ng gintong medalya sa relay noong nakaraang Paralympics dahil sa isang simpleng pagkakamali. Bilang karagdagan, dahil sa pinsala sa likod ni Fong ay napilitan siya na huminto sa pagtakbo. Nang sumunod na araw sa pagsasanay, si Y ay bumagsak sa isang hagdan. Sinabi ni Coach Fong na dapat ang 100-meter record ni Y ay wala pang 15 segundo para makalaban siya sa darating na Paralympics. Pagkatapos, sa pagtatangkang magalit si Tang, nagmungkahi siya ng isang partikular na posisyon para kay Y sa relay. Dapat tumakbo si Y ng wala pang 15 segundo upang mapanatili ang kanyang pwesto o kung hindi, nagbanta si Tang na aatras. Si Y ay nalulungkot at lumuluhan nang hindi niya maabot ang layunin sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Alam ang mga pangyayari, iminungkahi ng kanyang ina na tumakbo siya ng mabilis para ilabas ang kanyang galit sa halip na umiyak. Si Y ay tumakbo kasama ang kanyang ina sa sumunod na araw at si Y ay nagpakita ng maraming enerhiya. Tahimik na tumugon si Kung nang makipagkumpetensya pa siya sa isang paparating na tren at nanalo ng beef burger habang ang kanyang kapatid ay nakakuha ng cheese bun. Nahihirapan si Y na kumpletuhin ang 100-meter run sa loob ng 15 segundo sa training arena. Si Mrs. So ay nagpakita habang si Tang ay nanonood mula sa labas na sinasabi sa kanya na kinikilala siya ng kanyang anak at gustong maging katulad niya dahil sa kanyang bilis. Nang marinig ito ni Tang, naudyukan siyang tulungan si Y. Pagkatapos ay lumabas siya sa field, kumuha ng baton at hinikayat si Y na tumakbo. Matapos siyang hikayatin ni Tang at idiin ang kahalagahan ng mabilis na pagtakbo, kalaunan ay naabot ni Y ang layunin at natapos ang karera sa loob ng wala pang 15 segundo. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa 1996 habang ang koponan ay patungo sa paliparan para sa kanilang paglipad sa Atlanta para sa Olympics. Pinag-usapan nila ang mababang kompensasyon na natatanggap ng mga atleta ng Paralympic kumpara sa mga atleta ng Olympic habang naglalakbay. Nag-aalangan si Y nang una siyang dumating sa Atlanta Olympic House, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang ina na nandoon pa rin siya, nanonood sa kanyang pagganap. Habang nagsisimula ang Olympics, tumaas ang tensyon sa mga atleta na naghahanda upang makipagkumpetensya. Nanalo si Y sa isang kapanapanabik na sandali, tinalo ang Japan at USA at nag-uwi ng gintong medalya. Naranasan ni Y at ng kanyang koponan ang isang pangarap na natupad nang mapanalunan nila ang kauna-unahang Paralympic gold medal ng kanilang bansa. Bumalik si Y sa Hong Kong at agad na niyakap ang kanyang ina. Nang makipag-usap sa kanila ang mga mamamahayag, binigyang diin ni Mrs. So ang halaga ng patas na pagbabayad sa mga atleta ng Paralympic at iginiit na ang kanilang sweldo ay maging kapantay ng iba pang mga atleta. Si Mrs. So ay naggugupit ng mga kuko sa paa ng kanyang anak sa bahay nang ipakita sa kanya ni Y ang medalyang napanalunan niya at binanggit ang komento ng kanyang lolo na hindi siya magkakaroon ng ginto. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na gusto niyang bigyan siya ng mas maraming ginto hanggat maaari. Damang-dama ni Mrs. So si Y na patuloy na lumalaki sa isang may sapat na gulang na nananalo ng mga gintong medalya taon-taon. Muli siyang nanalo ng ginto noong 2004 Paralympics na hinigitan ang sarili niyang world record at nakatanggap ng papuri mula sa administrasyon ng Hong Kong. Habang kumakain kasama ang team, napansin ni Mrs. So na nagbibiroan sina Y at Jill kaya napangiti siya. Tinanong ni Mrs. So si Y kung gusto niya si Jill kinaumagahan sa riles ng tren, ngunit nagkunwaring hindi niya ito narinig at tumalikod para umalis. Inalis ni Y ang kanyang hearing aid at naghanda sa pagtakbo habang papalapit ang isang tren. Pagkatapos, sa isang kahangahangang 100-meter dash, nalampasan niya ang tren. Si Mrs. So, na nabigla sa kanyang nakita, ay niyakap si Y at pinuri siya sa kanyang natatanging tagumpay. Ang pamilya ay nagmamadali sa ospital noong 2006 matapos dumanas ng malubhang aksidente ang kanilang ama na nagresulta sa mga problema sa pananalapi. Pinagbawalan siya ng ina ni Y na magpatuloy at hiniling kay Kung naisuko ang basketball para maalagaan ang kanilang ama. Sinabihan din si Y na magtrabaho bilang isang courier para makapagbayad ng mga bayarin sa ospital. Ikinagalit ito ni Kung at nangako si Mrs. So na maghahanap ng trabaho para makatulong sa pagbabayad ng mga bayarin. Nakakuha si Kung ng pera sa paaralan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga medalya ni Y. Pagkatapos nito, nakatanggap si Mrs. So ng tawag mula sa punong guro na nagpapaalam sa kanya ng ginagawa ni Kung. Pag-uwi ni Kung, pinagalitan niya ito, galit na ibinente niya ang hindi mababayarang gintong medalya ng kanyang kapatid.
Gumawa ng argumento si Kung para iparating ang kanyang nararamdamang kapabayaan mula pa noong bata pa siya. Nagpasya si Y na kumuha ng trabaho bilang isang courier dahil sa tingin niya ay bubuti ang mga bagay sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakasundo. Nakita ni Y si Coach Fong isang araw sa panahon ng recess at inalok niya siya ng trabaho na kumakatawan sa Hong Kong sa Olympics bilang isang torchbearer. Unang tinanggihan ni Y dahil sa mababang sweldo ng gobyerno kung ikukumpara sa kanyang trabaho sa pagde-deliver kaya naging imposible para sa kanya na tanggapin ito. Gayunpaman, nalaman sa bandang huli na siya ay may lihim na pagnanais na makipagkompetensya sa Beijing Olympics noong 2008. Sa sumunod na eksena ay makikita natin si Mrs. So na nakikipag-ugnayan kay Victor, isang athlete manager, at tinanong kung maaari niyang ipasok sa commercial si Y. Narinig niya na sumuko na si Y sa pagtakbo at maaari niyang gawin ito kung iisipin niyang makipagkompetensya sa Olympics sa Beijing. Kasunod nito, ipinaalam ni Mrs. So kay Y ang tungkol sa isang paparating na patalastas na kanilang gagawin at hinimok siyang bumalik sa pagsasanay. Pagkatapos ay nagsimulang mag-ehersisyo muli si Y kasama si Coach Fong habang gumagawa ng isang commercial para kumita ng pera. Naiinip si Y sa paggawa ng commercial at nawawalan ng konsentrasyon habang tumatakbo. Matapos itong mapagtanto, hiniling ni Mrs. So kay Victor na ihinto ang pagmumungkahi ng mga bagong patalastas. Ngunit nang magpakita si Victor na may magandang deal, sa wakas ay pumayag na siya dahil sa presyo. Habang kinukunan ang patalastas, hiniling ng direktor kay Y na gumanap sa paraang nagpapakita ng katawa-tawa at pagkautal. Si Y ay naging lubhang nalulumbay bilang resulta at sa kalaunan ay umalis siya sa set. Sinundan siya ng kanyang ina, pinayuhan siyang tapusin ang shoot at sundin ang mga tagubilin ng direktor. Ipinaalam ni Mrs. So kay Y sa kanilang pag-uwi na siya ay magpapahinga mula sa kanyang sesyon ng pagsasanay dahil mayroon siyang panayam sa TV sa susunod na araw. Nagalit si Y dahil naniniwala siya na ang paggawa ng commercial ay humahadlang sa kanyang pagsasanay. Pinayuhan siya ni Mrs. So na bawasan ng kaunti ang oras ng kanyang pagsasanay upang kumita ng pera. Dito, naalala ni Y kung paano paminsan-minsan pinipigilan siya ng kanyang ina na tumakbo noong bata pa siya. Ngayong nagbago na ang mga bagay, nag-away sila bago umalis si Y. Hinihintay ni Victor at ng grupo si Y sa shooting site kinabukasan. Sa lokasyon ng shoot, maraming beses na tinawagan ni Mrs. So si Y, ngunit hindi niya ito sinagot. Si Y pala ay kasalukuyang nagsasanay at gumugugol ng oras sa pakikipag-usap kay Jill. Biglang lumitaw si Mrs. So at pinagalitan siya dahil sa hindi niya pagsagot sa mga tawag niya. Bukod pa rito, tinawag niya si Jill na kanyang kasintahan at sinabi na hindi niya maipapahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. Hindi umimik si Jill, ngunit ipinaalam niya kay Mrs. So na wala siyang romantic interest kay Y. Nagalit si Y nang umalis siya sa eksena dahil naniniwala siyang hindi kayang itago ng kanyang ina ang kanyang sikreto. Pakiramdam ni Y, dahil sa kanyang kapansanan, palagi siyang tinatrato ng kanyang ina na parang may kapansanan kaya naman ipinanganak niya si Kung, ang kanyang nakababatang kapatid. Matapos marinig ang lahat ng ito, sinabi ni Mrs. So na ang pagkakasala sa lipunan ay nagpapahirap sa pagiging ina ng isang taong may kapansanan. Umalis si Y sa field habang pareho silang umiiyak. Sa sumunod na eksena, hiniling ni Mrs. So kay Coach Fong na bantayan si Y habang siya ay nasa Olympics at binigyan siya ng isang pakete ng alak. Humingi siya ng tawad na hindi siya makakarating sa pagkakataong ito. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa Olympic game kung saan hindi matukoy ni Y ang kanyang ina sa gitna ng karamihan. Bilang resulta, iba ang kanyang pagganap na pumangatlo sa 100 metro at pang-anim sa 400 metro. Siya ay nalulumbay at naniniwala na ang kanyang karera sa atleta ay maaaring magwakas na. Pagkalipas ng ilang araw, nilapitan ni Mrs. So si Y habang nagja-jogging siya at hiniling na sundan siya. Tiniyak niya sa kanya na magiging maayos ang lahat habang inaaliw siya sa pagkatalo. Pagkatapos nito, nagbago ang eksena sa kasalukuyang taon, sa 2008. Handa na si Y na tumakbo para sa kanyang bansa sa kanyang pag-akyat sa field. Hinanap niya ang kanyang ina sa gitna ng karamihan, gaya ng dati. Sa kabutihang palad, ginanahan siya sa karera nang binigyan siya nito ng indikasyon na pinagmamasdan siya nito. Nakikinig si Y sa kanyang panloob na boses at inalis ang kanyang hearing aid sa pagkakataong ito na sinasabi sa kanya ng larawan ng kanyang ina na naghihintay siya sa kanya sa finish line. Nasaksihan din natin ang isang parallel ng orihinal na Y na tumatakbo hanggang sa finish line habang nagtatapos ang karera. Nakamit ni Y ang isang bagong world record sa pamamagitan ng pagtatapos ng karera sa first place sa pagkakataong ito. Lahat ay nagbubunyi habang pinagmamasdan siyang nanalo dahil ito ay nagbibigay sa kanila ng kaba.
Nang muling nanalo si Y ng gintong medalya para sa kanyang bansa, tuwang-tuwa ang lahat para sa kanya. Habang nakangiti si Y at ang kanyang ina sa pagtatapos ng pelikula, nalaman natin na ang tunay na Y, ang kalahok, ay hawak pa rin ang Olympic record sa kategoryang ito. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.